nagpapaalis ng mga may karamdaman, nagpapaalis ng mga demonyo, siya nagbabahagi ng ebanghelyo, ganyan. Ayan, nagpapahinga, no? Ang mga apostoles kasama ang Panginoon. Ang matindi kong papakita sa inyo itong karanasan ng Panginoon. Basa. Mateo Kapitulo 26, versikulo 37. Isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. Sino sila? Si Juan at saka si Santiago, si James. At nagsimulang mabagabag at maghirap o naghirap ang kanyang kalooban. Anong naghihirap? Yung atay? Bituka? Ano? Anong naghihirap? Nababagabag? Ano? Anong ibig sabihin ng kalooban? Ang bituka, ang atay, ang batikon? Ano? Ang puso. No? Ang puso. Ang puso ng Panginoon nababagabag. Huwag mong sabihin, Diyos siya. Tapos, bakit nababagabag? Diyos siya. Bakit siya'y naghihirap ng kalooban? Tao din siya. Gaya natin, nararanasan din natin na naghihirap ang ating kalooban. Amen? Gaya ng Panginoon. Itong pinakamatinding, sa huli, no, sinabi ng Panginoon, sinabi niya sa kanila, ang puso ko'y tigib ng, hapis-hapis. Hapis na halos ikamatay ko. Grabe itong nararamdaman niya. Can you empathize? Huwag lang mag-sympathize. Yung empathize, subukan mong isuot ang nararamdaman ng Panginoon sa puntong ito. Isuot mo ang yung sarili mo. Halos ikakamatay ko ang nararamdaman ko. Bakit sobrang iwan ko, sobrang hirap, no? Matindi. Nakaranas na ba kayo ng ganon? Na sobrang tindi. Para bang sinasakal ang loob mo? No? Ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Ito yung tinatawag na talagang ang Panginoon ay umiyak, no? Tingnan nyo. Juan Kapitulo 11, versikulo 35. Umiyak ang Panginoon. Huwag mong sabihin, Diyos siya? Bakit umiyak? Nandyan sa kanyang lahat na kapangyarihan at umiyak? Huwag lang tingnan mo siyang Diyos. Tao din siya. No? Ito yung mga karanasan niya bilang tao. Tumangis si Jesus. Amen? Nandyan? No? Umiyak ang Panginoon. Ayan, talagang karanasan bilang tao. Nung siya'y pinalo, alam niyo bang ganito din ang pagpapalo ng isang tao na si Jesus, pinagbintangan siya. No? Pinagbintangan na siya po'y nag-blasphemy. No? 3 ang Hudyo o Roman soldiers na papalo sa taong ipapako sa krus. 3 beses, 3 sundalo. Tapos, bawat isa, 39, no? 39 whips. Bawat isa, mayroon siyang 39 kagano, no? 39 yan. Tapos, yung hinawakan nila sa mga sundalo, yung tinatawag na latigo, no? Tapos, mayroong tatlong parang tali. Tapos sa dulo ng bawat tali, mayroong 3 parang matutulis ba? Ankle ng karnero dito. Tapos pinatulis nila. Tapos nilagay doon sa tali para iganon mo sa likuran ng tao na patong ipapako. Ayun, mababaon sa laman, sa likuran. Ganyan ang nangyari sa Panginoon. No? Kaya sabi ko na tinatawag na
para sa kasalanan ng mundo. Bakit tiniis niya? May kapangyarihan siya. Bakit hindi niya, ano yon? Yung magpapalabas siya ng kapangyarihan upang ang Romano na yan, yun, sundalo yun, no? Tumatawa pa, Tapos ito yung centurion, no? Yung pangulo, nakatingin lang. Yun. Tiniis niya. No? Tiniis niya. Bakit? Para sa kasalanan ng mundo. Sa tingin nyo, nasasaktan ba ang Panginoon o hindi? Ha? Bakit nasasaktan siya? Diyos siya eh. Dahil tao din. No? Tao din siya. Sobra, no? Dugo, nandyan. Talagang tiniis niya. Sobrang hirap. Hindi ko na nakuha lahat ng mga pictures, no? Ayun, no? Kung kayo'y naghihirap, itong mga pictures na ito, magandang ilagay sa bahay. No? Parang ikaw ay naproproblema, kung ikaw ay nagtitiis dahil sa ano yung hirap nandyan sa'yo, tingnan mo lang yan. Ang problema mo at yung sitwasyon ng Panginoon, bigla ka na lang magkakaroon ng lakas, bigla ka na lang magkakaroon ng tinatawag na katibayan ng loob. Dahil sabihin mo, naku, ang Panginoon nga, nagtitiis, walang kasalanan. Ako pa, at yung problemang ito, ang pagtitiis na ito, mas maliit pa kaysa tiniis ng Panginoon. Amen? Kaya sabi niya nga niya na kung kayo'y may problema, kung kayo'y may mga suliranin sa buhay, no? Tulad na pinakita ni Moses ang ahas na bronze, no? Tinaas ni Moses, ang anak ng tao ay itataas din. Anong ibig niyang sabihin? Crucifix. No, yung krusipiho. Tingnan mo yung krusipiho kung mayroon kang problema sa buhay, may mga pagrereklamo ka, ganito, ganyan, tingnan mo ang krusipiho. At ikaw ay gagaling. Kasi kung ikaw ay mareklamo, para kang nakagat ng ahas eh. Anong ahas? Simbolo ng ahas? Kasalanan. No? Kung gusto mo na realistic, hindi lang krusipiho, kung ikaw ay nagdadabog kasi ikaw ay parati na lang na binabalik mo yung pantalon mo or ganito ganyan, yung tsinelas mo o yung sandal, wala nang iba, paulit-ulit, tingnan mo yung mga walang sandal at tumatawa. Walang sandal, tumatawa. Ikaw mayroong sandal, nalulungkot. Amen? Naintindihan niyo ako? Kung ikaw ay nagrereklamo dahil ganito ganyan, wala kang sinusuot, tingnan mo yung mga lumpo. Tumatawa po sila. No? Ganyan ang gusto ng Panginoon. Sige, basa. 1, Kapitulo 3, versikulo 14 hanggang 16. Yan, kung tayo minsan na problema, no? Nabibigatan ang ating loob. Tingnan mo si Jesus. Sabi ng Panginoon, binilagyan ko, pagmuni-muni lang po ito. No, para sa mga taong naglilingkod sa Diyos, mga taong may pagsubok sa buhay, paghihirap, pagtitiis. Sabi dito, binibilang ko lahat na paghihirap mo. Magpatuloy ka. Minsan, ang ating pagtitiis, problema, lungkot na dumating sa ating buhay, yan pala ang krus natin kung saan tayo ipapako. Tulad kay Jesus. Anong sinabi? At kung paano itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao. Upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayun, no? Kung paano itinaas ni Moses, no, ang ahas na nasa kahoy at lahat ng mga nakagat ng ahas nung tiningnan nila yon, sila'y gumaling at sabi ng Panginoon, ganon din ang anak ng tao. Yon, ang krusipiho po yon ang tinutukoy ng Panginoon. Ayan, no? Ang krus na pinasan ng Panginoon ang siyang lugar, ang siyang bagay na pinakuhan